Wala pa sanang plano si Elle na bumili ng sasakyan. Pero dahil na rin sa hirap sa pagko-commute, napabili siya nitong Setyembre. Medyo malaki yung difference yung difference between dun sa cost nung car ko when I bought it last September and if ever I will buy it next year. So, syempre, ordinary employee lang naman ako. Malaki yung matitipid ko. Natipid ko pala given that I was able to buy a car way before the implementation of the train law. Nabili niya sa halagang 1.018 million pesos ang kanyang sasakyan. Sa tansya ng Action for Economic Reforms o AER, kung sa 2018 pa bibilhin ni Elle ang kanyang sasakyan, maaaring mas mahal na ito ng 30,000 piso. Dahil ito sa bagong sistema ng pagbubuwis na ipatutupad sa 2018 sa ilalim ng RA 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law na mas kilala sa tawag na train law. Tumaas ang excise tax sa mga sasakyang may net manufacturer's price o NMP na 600,000 pesos pababa. Mula 2% magiging 4% na ito. Pero sa mga mas mahal na sasakyan, bumaba naman ang buwis. Sa ginawang pag-aaral ng AER, hindi raw patas ang sistemang ito. Halimbawa, ang isang sasakyang nagkakahalaga ngayon ng 599,000 pesos magiging 609,000 na sa susunod na taon. Mas mahal ng 10,000 piso. Pero ang isang sasakyang nagkakahalaga ngayon ng 5.5 million pesos, magiging 4.9 million pesos na lang sa susunod na taon. Mas mura ng mahigit 600,000 pesos. For some tiers of cars, tataas po yung presyo. For other tiers of cars, bababa po yung presyo. More specifically po, for the luxury cars or yung highest end ng mga kotse, makikita po natin na from 8 million pataas po, from 4 million pataas po, bababa po yung effective tax rate nila. Ayon sa isang analyst, maaaring gustong mawala ng gobyerno ang vehicle smuggling kaya binabaan ang buwis sa luxury vehicles. Siguro para na lang maiwasan yung smuggling kasi diba ang mas ini-smuggle naman is luxury cars. Hindi naman nag-i-smuggle ng mumurahin sasakyan. So baka isa yun sa wisdom behind this na wag masyadong taasan yung buwis ng luxury cars para hindi na pumunta sa mga smuggler yung mga mahilig sa mga luxury cars. Pero paniwala rin niya, mas nararapat pa rin pinatawa ng mas mataas na buwis ang mamahaling mga sasakyan dahil may panggastos naman ang mga bumibili nito. Ayon kay Senador Sonny Angara, Chairman ng Senate Committee on Ways and Means, sa mga mas murang sasakyan nilagay ang buwis dahil dito makakukuha ng kita ang gobyerno. Mas marami kasing bumibili ng mga mas murang sasakyan. Inaasahang aabot daw sa 15 billion pesos ang makokolekta mula sa excise taxes sa sasakyan. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras.